Para po sa tawag ng pagsamba, pa-unmute po tayo. Ang tawag po sa pagsamba ay matatagpuan sa mga awit, kabanatang 72, mga talatang 1 at 2. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Manalangin na ba? Tayo manalangin. Nagpapasalamat po kami sa iyo, banal na Diyos, na aming patnubay sa buong maghapong ito. Maraming salamat nga po, banal namin Diyos, at iningatan mo kami. Inilayo mo po kami sa anumang mga panganib o anumang mabibigat na mga kadahilanan. Maraming salamat sa sandaling ito, Panginoon, na kami na yung mga anak, bagamat magkakalayo ay nagkakasama-sama sa gawain ito ng panlinggong pananambahan o amang banal. Dalangin namin sa iyo, dakila namin Diyos, na patuloy mo kami sasamahan, lalo na sa panahon ng aming pamamahinga mamaya. Huwag mo po kami ang pabayaan. Patuloy na kami iyong tatanlawan ng iyong ilaw. Ilalayo mo po kami, Panginoon, sa masamang elemento sa aming paligid. Ilayo mo po kami sa anumang trahedya o kasakunaan sa magdamag na ito. Nawawadakila namin Diyos, matigil na o huwag nang umulan sa magdamag na ito, Panginoon. At ikaw amang banal ang sa magkaloob sa amin ng lahat ng aming mga pangangailangan. Salamat ng marami, Panginoon, at patuloy na po namin nadalangin. Nawa ang pagsambang ito ay maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan o dakila namin Diyos. At samahan mo ang iyong anak na magdadala ng mensahe, Panginoon, naway makita sa kanyang buhay ang mga salita mo na ipahayag sa amin na sa gayong Panginoon, ito'y aming matanggap, ito'y aming magamit sa aming pang-araw-araw na buhay at may bahagi namin sa aming kapwa. Maraming salamat, Ama, at patuloy mong sasamahan ang aming buong iglesia, ang lahat ng aming mga manggagawa, mga pastor at diakonisa, at ang buong kaanib ng aming iglesia at ang kanilang mga pamilya. Pagpalain mo nga po at lalo tigit, Panginoon, ilalayo mo kami sa banta ng COVID-19 at ng Delta variant o dakila namin Diyos. Salamat po sa iyo at nabakunahan na ang marami namin kapatiran, Panginoon. Mga bata, mga matanda o dakila namin Diyos, upang ito, Panginoon, ay patuloy na may paglingkod sa iyo sa pamagitan ng face-to-face worship sa iyo, Panginoon. At patuloy mo kami ilalayo sa lahat ng panganib o dakila namin Diyos. Ama, patuloy kang mangusap sa bawat sa amin. Ito lamang ang aming pag-asa. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming patuloy na papupurihan, lilwalatiin at pararangalan sa lahat ng oras, Panginoon. Ito ang aming panalangin. Ito ang aming pag-asa sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon
at tagapagligtas ni Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang teksto pong ating pagbabatayan sa hapong ito ay matatagpuan sa unang Juan, Kabanatang 4, mga talatang 7 hanggang 9. At ito po ang ating mababasa. Mga minamahal, mga ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos at ang bawat umiibig ay pinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ngayon ang nagbibigay ng mensahe at nais ko pong kumustahin kayong lahat kung nasa mabuti na po kayong kalagayan at lahat po tayo ay nasa maayos na kalagayan sa kabila ng maulan na araw. Sa teksto po na binasa ng ating kapatid, napakinggan po natin ito yung tungkol sa kung paano ang pag-ibig ng Diyos. Nakita po natin dito, laging yung topic ng tungkol sa pag-ibig ay atin lamang naririnig o naririnig natin, familiar tayo kung naririnig ang tungkol sa pag-ibig pag may mga occasions na, halimbawa Valentine's Day, Christmas, o sa mga wedding ay naririnig natin ang patungkol sa pag-ibig na mga mensahe. Pero ngayong hapon po ito po yung aking napiling mensahe para po ating pag-aralan. Sa binasang teksto po, meron tayong tatlong narinig dito. Tungkol sa, sabi po ay, ang umiibig ay ipinanganak ng Diyos. So meron po tayong doon na ang pag-ibig ay nanggagaling sa Diyos. Ipinanganak ng Diyos. Ang bawat umiibig ay nakakakilala sa Diyos. No? Kaya kung titignan po natin, paano nga ba natin maipapakita o maipadadama ang ating pag-ibig sa ating kapwa? Kung titignan po natin kapag po mga kapatiran natin sa iglesia, napakadali itong express. Pero paano nga ba sa ibang tao? No, may mga kanya-kanyang level po na nakakasalamuha tayo, may mga kapitbahay tayo, meron tayong mga kakilala na minsan-minsan lang natin makita. Meron din namang mga tao na hindi natin laging nakikita. Pero paano natin na-extend sa kanila ang pag-ibig na ito? Lagi po nating sinasabi o naririnig, isa pa pong utos ay yung mahalin mo ang iyong kaaway. No? Mahalin mo ang iyong
ay yung mga taong hindi kaibig-ibig. Pero lahat po tayo na pagdating sa ganitong mga kautusan, nagkakaroon po tayo ng battle sa ating buhay. Pero ano nga ba ang sinasabi sa atin ng Diyos ngayong hapon na to? Meron po tayong mga dapat tandaan na kinakailangan nating i-practice sa buhay natin. Sabi po ay, kailangan daw po yung pag-ibig o love ay kailangan natin i-practice every day, no? Hindi lang occasionally, no? Every day para daw po ma-master natin 'to. Sabi po, ang pag-ibig ay isang commitment sa Diyos, no? Commitment daw po natin ito sa Panginoon, no? Pag sinabi pong commitment natin ito sa Panginoon, ah, ano po ito? Isang kasunduan, isang pangako, o isang obligasyon na dapat na isagawa, no? Madaling sabihin pero nakikita po natin dito tayo nagkakaroon ng battle minsan, no? Kahit sa pamilya, nagkakaroon po ng hindi pagkakasundo-sundo. So, hindi natin nagagampanan yung tinatawag na araw-araw o laging iniibig natin ng ating kapwa. Dahil nga po nagkakaroon tayo ng mga differences. Kaya napakahirap minsan ibigay ang itinatagubilin na ito ng Diyos sa atin. Pero tandaan po natin, ito daw po ay isang commitment natin sa Panginoon, isang pangako natin sa Panginoon, at isang obligasyon natin na dapat isagawa. Dahil sabi po niya, kayo ay ipinanganak ng Diyos. Ang umiibig ay ipinanganak ng Diyos. At ang hindi daw po umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos. So parang meron po siyang binibigay sa atin na paalaala na kapag daw po hindi natin naisagawa ito sa ating buhay, para na rin natin sinasabi na nakikipaghiwalay tayo sa Diyos, no? Na hindi na natin kilala ang Diyos. So, may tuturing po ito na sa isang pagsuway natin sa utos niya na ibigin o umibig tayo sa ating kapwa at hindi natin ito naisakatuparan, ay para na rin pala itong daan ng pakikipaghiwalay sa Diyos. Minsan titingnan po natin, di po ba sa family, no, sa mag-asawa, kapag ka daw nawala yung pag-ibig, nagkakaroon na sila ng paghiwalay, no, ang annulment, separation, o divorce. Kasi nga, ang sinasabi nila ay wala na yung dating alab ng pag-ibig nila sa isa't isa. So parang ganun din po, pagka hindi natin natutunan, nagampanan, yung commitment natin sa Panginoon na umibig o ibigin natin ang ating kapwa, para na rin po nating sinabi na nakikipaghiwalay tayo sa Diyos. So isang paalaala po pala ito sa atin na hindi lamang basta ito pinag-aaralan. Dapat po ito ay isinasagawa, no? Ginagampanan natin. At ito po ay ginagampanan natin sa araw-araw. Pangalawa, ang pag-ibig daw po ay isang malaking challenge, no? Isang malaking challenge sa isang Kristiyano. Kasi kung minsan po, ito yung nagpapabagsak sa isang Kristiyano. Ito yung nagbibigay ng hadlang upang marating niya ang pagtatagumpay. Kasi nga, pagka po siya ay nagkakaroon ng damdamin sa kanyang kapwa at hindi na niya naibibigay yung tunay na kahulugan ng pag-ibig, hindi na niya nagagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang mabuting Kristiyano. Para daw po manalo tayo sa laban na ito, sabi po ay i-practice daw po natin ang pagmamahal o ang pag-ibig sa araw-araw. Minsan na makikita mo natin ngayong araw na to, parang hindi tayo masyadong malapit sa isang tao o hindi natin siya maibig dahil may mga ginagawa siya hindi kaibig-ibig. Pero kung atin pong sisikapin na tanggapin siya, kung ano po siya, anong kanyang pagkatao, ano ang kanyang pag-uugali, ano ang mga kakulangan niya, yung pag-ibig po na ito ay nano-nurture, nababago, at natatanggap natin siya sa kanyang buong pagkatao.
Kaya makikita po natin, sabi po, it is a big challenge. Parang napakalaking challenge daw po ito sa isang Kristiyano. Kasi nga, kahit daw po mga Kristiyano ay bumabagsak pagdating dun sa literal na sinasabi ng pag-ibig. Bakit? Kasi kahit sa mag-anak, minsan po may mga suwail na anak. No? Ng mga alibugang anak na tinatawag o black sheep, no? Nawawala sa ayaw sumunod sa mga magulang. So parang may mga anak na tinatakwil ng magulang. Nawawala yung dating pagmamahal na kanilang pinapakita sa kanilang mga anak. Sa mag-asawa na nagbigay ng kanilang vows nung sila ay kinasal. Pagdating po ng panahon, nagkaroon ng mga pag-aaway, no, hindi pagkakasundo, at napuputol yung vows nila. So, sa family nangyayari po, paano pa kaya yung hindi mo kamag-anak o hindi mo kasama sa bahay? So, hindi mo siya kapamilya. Sabi po ay napakahirap po itong gawin. Napakahirap na ipagpatuloy o mapagtagumpayan. Dahil nakikita po natin sa panahon ngayon, para pong ang isang tao, kapag hindi mo minahal, hindi ka rin niya mamahalin. Kapag ang isang tao hindi mo na ibigay ang kagustuhan, nawawala yung pagmamahal, yung pag-ibig, napapalitan ng galit. Kaya napaka-challenging po para yung ating pag-ibig o pananampalataya ay naipagpapatuloy natin ng may pagtatagumpay. So makita po natin, sabi po, love is a big challenge for us. Kaya kailangan po i-practice natin every day, no? Bawat uri ng tao, i-practice natin every day. Paano ba itong magiging kaibig-ibig? Paano natin siya mamamahal? Paano po natin siya merong apps na wala. Hello. Na medyo nagkaroon po ng problema, technical problem po. Ang pag-ibig ay isa din daw pong pinagkakakilanlan ng isang mananampalataya. Ito daw po ay isang parang birthmark, no? Ang birthmark po ay ito po yung kalimitan nating naririnig sa mga tao na kapag ikaw, halimbawa ikaw ay may balat, no? Sasabihin nila, ito yung birthmark niya, ito yung kanyang tanda, no? Mula pagkasilang ay ito na yung nakalagay sa kanya. So makikita natin na sa ating pagiging mananampalataya, ang pag-ibig daw po ay isang matatawag nating, ito rin yung birthmark natin bilang mananampalataya, no? Tanda, no? Palatandaan na sa ating pagtanggap o sa ating pagiging tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay ito yung palatandaan na tayo ay mga anak ng Diyos, no? Gusto natin na laging makilala, no, bilang anak ng Diyos o bilang mga Kristiyano, i-practice po natin ang pag-ibig kahit kanino po ay ipadama natin ang ating pagmamahal. At sabi po, makikita din po natin na ito daw, ang pag-ibig daw po ang nagbibigay sa atin ng isang magandang marka o naiiwan sa mga tao kapag po tayo ay umalis na sa mundong ito. Pero ito daw po ay isang legacy na naiiwan natin. Na pagkagada po yung ating pagmamahal ay naipadama natin sa lahat ng uri ng tao, no? Nakita nila kung paano natin ipinadama sa kanila ang ating pag-ibig. Ay kahit daw po wala ka na sa mundong ito, ay parang nagsasalita ka pa rin sa pamamagitan ng mga taong napadamahan mo ng pag-ibig. No? At paano ba natin nagagawa ito? Hindi lang basta salitang pag-ibig. Ano po? Paano nga ba natin na isasagawa? Sabi po ay, love
and giving is always lagi po silang comes together, no? Lagi silang magkasama para daw pong kambal ito. Hindi daw po ito napaghihiwalay. Kapag ka daw po umiibig tayo, ay may kasama daw po itong pagbibigay, no? Pagtulong, pagkalinga, at kapag daw po nagampanan natin ng tama ito, no? Ay makikita po natin na ang mga tao na nasa ating paligid na ating pong napunlaan ng pag-ibig o pagmamahal, sila mismo magsasabi sa mga taong makakilala pa rin nila at makakakilala sa atin na tayo ay totoong mga taga-sunod ni Kristo o tayo ay mga talagang Kristiyano na nagsabuhay ng pag-ibig ng Diyos. So sabi po ay, ang mga totoong Kristiyano ay may marka na dapat na makita. At isa po dito yung pagtulong sa kapwa. Unang-una sa pamilya, kapag po bagsak ka na sa pamilya, may checklist na siguradong hindi mo na magagawa ito sa kapwa mo. Pero kapag ka daw po naggawa mo ito sa iyong pamilya, susunod ay magagawa mo ito sa kapwa mo at sa komunidad na kinalalagyan mo at sa mga tao pa na makakahalubilo mo o salamuha mo sa sanlibutan na ito. Maipapakita natin ang ating tunay na pagmamahal sa kanila, hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi maipapakita natin ito sa kanila sa pamamagitan ng paggawa o pagtulong sa panahon ng kanilang mga pangangailangan. Sabi nga po, ang tumutulong sa mga nangangailangan ay isang tunay na mabuting anak ng Diyos at tagasunod sa Kanya. At ang pag-ibig na sinasabi ng Diyos sa atin ay ating tunay na nagagampanan sa ating buhay na ito. Kaya ipakita po natin ang tunay na tatak ng pagiging isang Kristiyano. Ibigin natin ang ating kapwa, ibigin natin ang ating kaaway. Yan po ang isang tagubilin ng Diyos sa atin dahil ito po ang nagsasabi na tayo po ay ipinanganak ng Diyos at tayo po ay nakakakilala sa Diyos. Kung tayo ay hindi nakakapaggawa ng mga bagay na ito, hindi po natin maipagsasabi o hindi tayo makikilala ng iba na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Kaya sa hapon pong ito, isang malaking hamon po para sa atin kung paano natin mai-extend ang pagmamahal o ang pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos. Sa hapon ito po, nawa ay magampanan natin o sa panahong ito, naway magampanan natin ang ating tungkulin bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na kahulugan ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen.
Tayo manalangin, dakilang Diyos, maraming po salamat sa hapong ito na binigay niyo sa amin, na sa kabila na kami magkakahiwa-hiwalay, ay pinagbubuklod mo kami sa pamagitan ng ganitong gawain, ng social media. Dakilang Diyos, salamat po at nandoon ang patuloy na protection mo sa amin sa gitna ng pandemya, sa gitna ng bagyong dumarating na amin nararanasan, sa kabila ng mga lindol. Dakilang Diyos, salamat po na ikaw ang aming Diyos na maaasahan sa panahon ng mga kalamidad na nasa aming paligid. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sapagkat ikaw ang aming muog, ikaw ang aming pag-asa, na hindi mo kami iiwan, di pababayaan man, na nandoon lagi ang iyong patnubay sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, tulad ng aming narinig, na ang iyong pag-ibig ay patuloy na sumaamin at ito naman ay maibahagi naman namin sa iba sapagkat ito ang tanda ng aming pagiging makadiyos na patuloy na nananampalataya sa iyo. Dakilang Diyos, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na mangusap sa iyong mga anak, saan sila naroroon, sa aming mga kapatid na may sakit, tunay nga po na ingatan yung po sila at pagpalain. At ganoon din po, Panginoon, humihingi kami sa iyo ng pagpapala at provision sa anumang aming mga pangailangan sa kabila ng pag-aagam-agam ng marami, Panginoon, sa panahong ito na walang katiyakan. Dakilang Diyos, tunay nga po na pagpalaan niyo nga po ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pagkikisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagdidigtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.